Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman, ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang mabuhay at mamatay para sa akin. At salamat sa pagpapadala sa akin sa iyong pamilya dahil nagtiwala ako kay Hesus bilang aking tagapagligtas. Salamat sa iyo na ang aking katawan ay isang templo ng banal na Espiritu at na ikaw ay nagpadala sa kaniya upang papagyamanin ang aking puso at upang akayin at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Ipinagdarasal ko na kitilin mo ang aking buhay at gamitin ang bawat bahagi ko sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo. Isang espiritual na regalo at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na espiritual na kaloob na ibinigay sa akin ng banal na Espiritu noong ako ay ipinanganak mula sa itaas at kung ano ang aking sariling likas na mga talento at kakayahan. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo. Isang espiritual na regalo at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na espiritual na kaloob na ibinigay mo sa akin ng banal na Espiritu noong ako ay ipinanganak mula sa itaas at kung ano ang aking sariling likas na mga talento at kakayahan. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang lahat ng aking pagkatao, ang aking sariling mga kakayahan at ang aking mga talento, pati na rin ang espiritual na kaloob o mga kaloob na nakita mo sa iyong biyaya na angkop na ipinagkaloob sa akin. Ngunit ipinagdarasal ko rin na ikaw ay buksan ang aking pagkaunawa sa espesyal na espiritual na kaloob na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipakita mo sa akin na nananalangin ako ano ang espesyal na kaloob na espiritual na ibinigay mo sa akin upang gamitin para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo. At hinihiling ko na ipakilala mo ito sa akin at gamitin mo ito upang hikayatin at patatagin ang aking mga kapatid kay Kristo sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo
na binigyan mo ang bawat isa sa iyong mga anak ng mga regalo at biyaya na magagamit upang patatagin at hikayatin ang aming mga kapatid sa katawan ni Kristo. Panginoon, iniaalay ko ang mga kaloob na espiritual at mga biyaya na nakita mong angkop na ibigay sa akin sa iyo. Iniaalay ko kung ano ako sa iyo at ipinagdarasal na magamit kita sa isang body ministry sa ibang mga santo ng Diyos upang ako ay makapaglingkod sa aking mga kapatid sa anumang paraan na pipiliin mong gamitin ako. Naway tayong lahat ay magkaisa at mahikayat at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Punan mo ako, manalangin ako ng kapunuan ng Espiritu Santo at kunin ang aking buhay bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Gamitin mo ako, nananalangin ako, na ipasa ang ebanghelyo ng biyaya sa anumang pipiliin mo. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga espiritual na kaloob at espiritual na mga biyaya na ipagkaloob mo sa akin para sa pagsusulong ng ebanghelyo ng biyaya, upang ako ay maging isa sa aking mga kapatid kay Kristo. Bilang magkasama, tayo ay lumapit sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang iyong pagnanais na ang lahat ng iyong mga anak ay magkaisa sa diwa ng pag-ibig at sa buklod ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng iyong salita, upang bilang mga mananampalataya, tayo ay magkaisa sa katawan at espiritu. Isang katawan ng mga mananampalataya kung saan si Kristo ay nagalak sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa pagsulong ng ebanghelyo. Panginoon, alam ko na walang magagawa ang tao upang makamit ang gawaing ito, at kapag sinubukan naming itayo ang iyong iglesia sa aming sariling makalaman na lakas o batay sa aming sariling makamundong karunungan, tiyak na mabibigo ito dahil ang Panginoong Hesus lamang ang pinuno ng katawan at siya ang nangako sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang itayo ang kanyang simbahan at upang magbigay ng pagtaas. Gamitin ang lahat ng mga tinawag mo upang maging mga guro at ebanghelista ng pastor, upang tapat na magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kasangkapan sa lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain at paglilingkod kung saan ang bawat isa ay tinawag at para sa pagsulong ng ebanghelyo ni Kristo. Naway ang bawat isa sa iyong mga lingkod ay maging ganap na kagamitan at espiritual na kagamitan upang maisakatuparan hanggang sa matapos ang gawain at maglingkod na iyong ibinigay sa amin upang gawin. Palakasin at itayo ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo upang tayo ay magkaisa sa espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga nasa katawan ni Kristo na hindi pinarangalan ang iyong pangalan sa anumang paraan, sa pamamagitan ng hindi nararapat na paggamit ng mga mahalagang espiritual na kaloob na iyong naging mabait na ipagkaloob sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi ako maging mapanuri sa iba, ngunit hinihiling ko na pigilan mo ako sa paglayo sa katotohanan ng iyong salita.
Bigyan mo ako ng puso na itaas ang aking mga kapatid sa panalangin upang sama-sama nating hangarin na maging higit at higit na katulad ni Kristo habang tayo ay naglilingkod sa ating sariling mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyong papuri at kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng panalangin, isang tama at makadiyos na karunungan at pag-unawa upang matukoy ko kung ano ang mga regalo ang mula sa iyo at na ginamit sa maling paraan para sa makasariling pakinabang. Bigyan mo ako ng isang pagpapasalamat, isang mapagpasalamat na puso at isang pagnanais na magbigay ng kusang loob at ayon sa lahat ng nais mo para sa aking buhay at saksi. Tulungan mo akong maging pampatibay loob sa ibang mga miyembro ng katawan ni Kristo. At maaari ba akong gamitin upang hikayatin ang iba sa anumang kapasidad na iyong pipiliin, pisikal, emosyonal, panlipunan o espiritual. Palakihin ang aking pananampalataya sa iyo at bigyan ako ng isang matuturuan na espiritu at ang kakayahang laging magkaroon ng sagot para sa pag-asa na nasa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng Biblia at isang pagpayag na kumuha ng anumang baton na pipiliin mong ilagay sa aking landas. Panginoon, ipinagdarasal ko na naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging at hilingin sa iyo na pagkalooban ako ng anumang espiritual na mga kaloob na nakikita mong angkop. Panginoon, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa inggit kapag nakita ko ang isang kapatid na lalaki o babae na gumagana sa kanilang espiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos o nagpapakita ng magandang bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit sa halip ay mabuhay ako at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo lahat ng mga araw ng aking buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Diyos, ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at lakas at kamahalan at kapangyarihan at kaluwalhatian at karangalan at pagpapala. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at ginawa mo kami para sa iyong kasiyahan at sa iyong karangalan. At sa gayon ay pumupunta ako ngayon upang mag-alok ang aking sarili na gamitin sa iyo. Salamat Ama para sa espiritual na mga kaloob na ibinigay mo sa akin. Panginoon, alam ko na ngayon maraming mga katibayan sa paligid natin na ang mga espiritual na kaloob na mapagbigay mong ibinigay sa marami sa simbahan ay tila inabuso sa parehong paraan na sila ay nailapat sa simbahan sa Korinto. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang aking espiritual na mga kaloob, pati na rin ang aking likas na kakayahan sa iyong papuri at kaluwalhatian, at hindi para sa aking sariling personal na paggamit o pagmamataas. At Panginoon, tinatanggap ko na ang mga espiritual na kaloob ay hindi kinakailangang katibayan ng espiritualidad. Gayunmay, Panginoon, ipinamamanhik ko na ako'y lumago at maging mature sa pananampalataya upang ang aking mga espiritual na kaloob ay magamit bilang angkop
sa isang mature na lalaki o babae ng Diyos. Magpakumbaba sa akin kung kinakailangan, Panginoon, sapagkat hindi ko nais na maging mapagmataas. Alam na Ikaw ay pinagkalooban ng labis na biyaya at kagandahang loob sa mga espiritual na mga regalo na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ng tama ang lahat ng ibinigay mo sa akin ng matalino at naaangkop, at panatilihin akong mababa sa krus at nasira sa harap mo. Ama, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa bawat espiritual na kaloob na mayroon ako. At buong panalangin kong inialay ang bawat isa pabalik sa iyo, upang magamit ang mga ito gaya ng gusto mo sa akin na gamitin ang mga ito, upang tulungan at hikayatin ang ibang mga mananampalataya sa mahihirap na panahong ito, at upang itaas ang iyong pangalan. Dahil sa pagnanais ko na dumami ka sa bawat bahagi ng aking buhay at bumaba ako, hanggang sa hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Tulungan mo akong manalangin ako upang matuklasan ang tamang paraan upang magamit ang aking espiritual na kaloob, at ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin kung paano gamitin ang lahat ng aking espiritual na kaloob sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman, ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang mabuhay at mamatay para sa akin. At salamat sa pagpapadala sa akin sa iyong pamilya dahil nagtiwala ako kay Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat sa iyo na ang aking katawan ay isang templo ng banal na Espiritu, at na ikaw ay nagpadala sa kaniya upang papagyamanin ang aking puso at upang akayin at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Ipinagdarasal ko na kitilin mo ang aking buhay at gamitin ang bawat bahagi ko sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo. Isang espiritual na regalo, at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na espiritual na kaloob na ibinigay sa akin ng banal na Espiritu noong ako ay ipinanganak mula sa itaas, at kung ano ang aking sariling likas na mga talento at kakayahan.
Ama, alam ko na sinasabi sa atin ng Biblia na lahat tayo ay tumatanggap ng regalo mula sa iyo. Isang espiritual na regalo at naiintindihan ko na ito ay napaka-espesyal at naiiba sa aking sariling likas na mga talento o sa aking sariling mga kakayahan. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na espiritual na kaloob na ibinigay mo sa akin ng banal na espiritu noong ako ay ipinanganak mula sa itaas, at kung ano ang aking sariling likas na mga talento at kakayahan. Panginoon, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang lahat ng aking pagkatao, ang aking sariling mga kakayahan at ang aking mga talento, pati na rin ang espiritual na kaloob o mga kaloob na nakita mo sa iyong biyaya na angkop na ipinagkaloob sa akin. Ngunit ipinagdarasal ko rin na ikaw ay buksan ang aking pagkaunawa sa espesyal na espiritual na kaloob na iyong ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipakita mo sa akin na nananalangin ako ano ang espesyal na kaloob na espiritual na ibinigay mo sa akin upang gamitin para sa kapakinabangan ng katawan ni Kristo. At hinihiling ko na ipakilala mo ito sa akin at gamitin mo ito upang hikayatin at patatagin ang aking mga kapatid kay Kristo sa iyong papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo na binigyan mo ang bawat isa sa iyong mga anak ng mga regalo at biyaya na magagamit upang patatagin at hikayatin ang aming mga kapatid sa katawan ni Kristo. Panginoon, iniaalay ko ang mga kaloob na espiritual at mga biyaya na nakita mong angkop na ibigay sa akin sa iyo. Iniaalay ko kung ano ako sa iyo at ipinagdarasal na magamit kita sa isang body ministry sa ibang mga santo ng Diyos upang ako ay makapaglingkod sa aking mga kapatid sa anumang paraan na pipiliin mong gamitin ako. Naway tayong lahat ay magkaisa at mahikayat at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Punan mo ako, manalangin ako ng kapunuan ng Espiritu Santo at kunin ang aking buhay bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyong paningin. Gamitin mo ako, nananalangin ako, na ipasa ang ebanghelyo ng biyaya sa anumang pipiliin mo. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na gamitin mo ang mga espiritual na kaloob at espiritual na mga biyaya na ipagkaloob mo sa akin para sa pagsusulong ng ebanghelyo ng biyaya, upang ako ay maging isa sa aking mga kapatid kay Kristo. Bilang magkasama, tayo ay lumapit sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang iyong pagnanais na ang lahat ng iyong mga anak ay magkaisa sa diwa ng pag-ibig at sa buklod ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng iyong salita, upang bilang mga mananampalataya, tayo ay magkaisa sa katawan at espiritu. Isang katawan ng mga mananampalataya kung saan si Kristo ay nagalak sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa pagsulong ng ebanghelyo. Panginoon, alam ko na walang magagawa ang tao upang makamit ang gawaing ito, at kapag sinubukan naming itayo
ang iyong iglesia sa aming sariling makalaman na lakas o batay sa aming sariling makamundong karunungan. Tiyak na mabibigo ito dahil ang Panginoong Hesus lamang ang pinuno ng katawan at siya ang nangako sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang itayo ang kanyang simbahan at upang magbigay ng pagtaas. Gamitin ang lahat ng mga tinawag mo upang maging mga guro at ibanghelista ng pastor, upang tapat na magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kasangkapan sa lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain at paglilingkod kung saan ang bawat isa ay tinawag at para sa pagsulong ng Ebanghelyo ni Kristo. Naway ang bawat isa sa iyong mga lingkod ay maging ganap na kagamitan at espiritual na kagamitan upang maisakatuparan hanggang sa matapos ang gawain at maglingkod na iyong ibinigay sa amin upang gawin. Palakasin at itayo ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo upang tayo ay magkaisa sa espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga nasa katawan ni Kristo na hindi pinarangalan ang iyong pangalan sa anumang paraan, sa pamamagitan ng hindi nararapat na paggamit ng mga mahalagang espiritual na kaloob na iyong naging mabait na ipagkaloob sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi ako maging mapanuri sa iba, ngunit hinihiling ko na pigilan mo ako sa paglayo sa katotohanan ng iyong salita. Bigyan mo ako ng puso na itaas ang aking mga kapatid sa panalangin upang sama-sama nating hangarin na maging higit at higit na katulad ni Kristo habang tayo ay naglilingkod sa ating sariling mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyong papuri at kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng panalangin, isang tama at makadiyos na karunungan at pag-unawa upang matukoy ko kung ano ang mga regalo ang mula sa iyo at na ginamit sa maling paraan para sa makasariling pakinabang. Bigyan mo ako ng isang pagpapasalamat, isang mapagpasalamat na puso at isang pagnanais na magbigay ng kusang loob at ayon sa lahat ng nais mo para sa aking buhay at saksi. Tulungan mo akong maging pampatibay loob sa ibang mga miyembro ng katawan ni Kristo at maaari ba akong gamitin upang hikayatin ang iba sa anumang kapasidad na iyong pipiliin, pisikal, emosyonal, panlipunan o espiritual. Palakihin ang aking pananampalataya sa iyo at bigyan ako ng isang matuturuan na espiritu at ang kakayahang laging magkaroon ng sagot para sa pag-asa na nasa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng Biblia at isang pagpayag na kumuha ng anumang baton na pipiliin mong ilagay sa aking landas. Panginoon, ipinagdarasal ko na naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging at hilingin sa iyo na pagkalooban ako ng anumang espiritual na mga kaloob na nakikita mong angkop. Panginoon, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa inggit kapag nakita ko ang isang kapatid na lalaki o babae na gumagana sa kanilang espiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos o nagpapakita ng magandang bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit sa halip
ay mabuhay ako at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo. Lahat ng mga araw ng aking buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Diyos, Ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng karangalan at lakas at kamahalan at kapangyarihan at kaluwalhatian at karangalan at pagpapala. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at ginawa mo kami para sa iyong kasiyahan at sa iyong karangalan. At sa gayon ay pumupunta ako ngayon upang mag-alok ang aking sarili na gamitin sa iyo. Salamat Ama para sa espiritual na mga kaloob na ibinigay mo sa akin. Panginoon, alam ko na ngayon maraming mga katibayan sa paligid natin na ang mga espiritual na kaloob na mapagbigay mong ibinigay sa marami sa simbahan ay tila inabuso sa parehong paraan na sila ay nailapat sa simbahan sa Korinto. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang aking espiritual na mga kaloob, pati na rin ang aking likas na kakayahan sa iyong papuri at kaluwalhatian, at hindi para sa aking sariling personal na paggamit o pagmamataas. At Panginoon, tinatanggap ko na ang mga espiritual na kaloob ay hindi kinakailangang katibayan ng espiritualidad. Gayunmay, Panginoon, ipinamamanhik ko na ako'y lumago at maging mature sa pananampalataya upang ang aking mga espiritual na kaloob ay magamit bilang angkop sa isang mature na lalaki o babae ng Diyos. Magpakumbaba sa akin kung kinakailangan, Panginoon, sapagkat hindi ko nais na maging mapagmataas. Alam na Ikaw ay pinagkalooban ng labis na biyaya at kagandahang loob sa mga espiritual na mga regalo na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ng tama ang lahat ng ibinigay mo sa akin ng matalino at naaangkop, at panatilihin akong mababa sa krus at nasira sa harap mo. Ama, pinupuri ko at pinasasalamatan kita sa bawat espiritual na kaloob na mayroon ako. At buong panalangin kong inialay ang bawat isa pabalik sa iyo, upang magamit ang mga ito gaya ng gusto mo sa akin na gamitin ang mga ito, upang tulungan at hikayatin ang ibang mga mananampalataya sa mahihirap na panahong ito, at upang itaas ang iyong pangalan. Dahil sa pagnanais ko na dumami ka sa bawat bahagi ng aking buhay at bumaba ako, hanggang sa hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Tulungan mo akong manalangin ako upang matuklasan ang tamang paraan upang magamit ang aking espiritual na kaloob, at ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin kung paano gamitin ang lahat ng aking espiritual na kaloob sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.